Ngayon, may nag-message sa akin, paano daw po ang sponsored visa? As of now, andito ako sa Bahrain. So, ang processing po dito is, first, apply ng visit visa. Second, kukuha ka ng ticket. Pupunta ka ng mga travel agency dito sa Bahrain. Ticket back and forth. At pag may visa, ticket na siyang back and forth, pupunta ka na next ng embassy ng Bahrain. First, na kailangan sa embassy ng Bahrain is birth certificate mo, NSO, birth certificate mo, NSO na certified ba yun? Yung kinukuha sa NSO, yon. Birth certificate mo, birth certificate ng kapatid mo or ng pinsan mo, and proof na magkapamilya kayo, pinsan kayo, dapat pareho yung apelyido nyo. Yun ang kailangan magka-apelyido kayo. Or, kung married naman yung pinsan mo, hindi kayo magka-apelyido, middle initial niya, apelyido mo, so, ang kukuhanin niya sa Pilipinas, na kailangan ipapadala niya dito is marriage certificate, birth certificate niya, and passport. Scan, lahat po yan dapat naka-original po yan, dapat ipapadala dito sa Bahrain. Original lahat. Original yung of course passport, scan copy. Original dapat yung NSO and birth certificate dapat marriage certificate dapat original po yan, tatlong yan. Papadala dito sa Bahrain. So, pag nasa embassy na po kayo, ang kailangan birth certificate nyo palagi. Kung married siya, dapat may marriage certificate. Kung married siya, at kung marriage ka rin, marriage certificate mo. And, yun, ticket, visa, and CR company mo dito sa Bahrain. Kung nagtatrabaho ka sa company, CR company, and sponsor CPR, sponsor passport, salary slip mo, and ano pa yun? Salary slip mo, and certification na manggagaling sa company mo, na nagtatrabaho ka talaga sa company yun, certification. Ang tawag doon is a certificate, ano ba yung tawag doon? Nakalimutan ko. Hindi naman kasi ako, nagtatrabaho sa company. So, yun yung mga requirements sa, anyway, yun naman mga requirements na yun. Matatanong nyo yun mismo sa mga embassy ng bansa nyo kung ano yung mga requirements. Kasi dito, iba't iba naman kasi ang bansa, iba't iba rin syempre ang mga requirements. Pero dito sa Bahrain, ganun ang requirements. Pero, kung katulad ko kayo na investor, may sariling business, ang kailangan nyo lang CPR copy nyo, passport copy nyo, CR copy nyo, and dapat yung CR copy nyo is valid for 1 year, and yun, hindi ka naman hanapan salary slip kasi ikaw yung may-ari ng company, wala naman sa yung hanapin ng mga kung ano, birth certificate, and then birth certificate niya na original. So, yun lang. Visa and ticket. Yun lang. Then, ang tawag po doon is affidavit support. Once na ipinail nyo yung ngayong araw, makukuha nyo yan after 2 days. So, after 2 days, maibibigay na sa inyo yung affidavit of support. Ngayon, pag nasa inyo na yung affidavit of support, ipapadala nyo yon sa Pilipinas through LBC. Marireceive nila yon within 1 week, pag rush, within 2 weeks, pag hindi rush. So, yun, I think 2 weeks, depende siguro sa LBC. I think 2 weeks siguro. Or 1 week. Limot na kasi ako, last year pa yun eh. Mga ganyan po, 1 week or 2 weeks. So, pag nag-book kayo ng ticket, i-allowance nyo, wag nyong isagad ng 2 weeks. I-allowance nyo siya ng 3 weeks. Kasi, pag prinasas nyo yan dito, ipapadala nyo ng LBC, lalabas sila papunta Manila. So, yung pag-book ng ticket, halimbawa, ngayon nyo nakuha na ng ticket ng 18, i-book nyo sila ng 2nd week ng March. Kung February 18 ngayon, i-book nyo sila ng 2nd week of March. April, sorry.
No. March. Lito na talaga ako sa mga araw. So, yun. Yun ang mga sa mga mga requirements na mga kinukuha through sponsorship. Kasi may tatlong visit visa pa yan. Sponsorship, travel and tours, and visit visa. Yung visit visa naman kasi, yun talaga mahirap makalabas. So, sa part 3, ma-check natin po yan sa part 3, okay? See you next in part 3! Hello guys! So, sa part 3, anong mga requirements ng mga visit visa? First po, kung employed ka, kailangan mo ng BIR or parang dito sa abroad, CR ng company, BIR nyo. And salary slip, I think for 3 months past. 3 months salary slip. And of course, i-prepared nyo rin ang bank statement, bank certificate, and then ID, and ano pa bang mga kailangan nila? Proof, certification of employment. Yun. And then, yun, basta employed ka naman, mas madali. Kasi lahat ng requirements, okay, makukuha mo. Para paano nga ba yan sa mga non-employed, yung mga wala pong trabaho at basic visa yung pupuntahan nyo, lalo na kung wala kang history ng travel. Diyan po ang mahirap, pwede kayong ma-offload. So, para prepared kayo, kung may business ka, or nagbi-business ka, or nagba-buy and sale ka, kailangan meron kayong certification din. Yung BIR nyo, kung may sarili kayong business, and bank statement, and certificate. Yon. Tapos, hindi naman lahat na offload. Basta, mag-eye to eye contact ka lang sa immigration officer, and dapat confident ka na first travel ko po ito, gusto ko ma-experience ang mag-travel abroad since may pera naman ako at kaya kong sustentuhan yung sarili ko. Then, hanapan ka na lang katibayan anong trabaho mo, or kung wala kang trabaho, hanapan ka na lang katibayan na ano yung pinagkakitaan mo yung business mo. Kung nag-wholesaler ka or vlogger ka, pwede mo naman ipakita yung mga pagpo-post mo sa Facebook, yung mga proof. Ipapakita mo through phone na lang. Kasi hindi naman nila hinahanap talaga usually yung mga Xerox na yan. Talagang picture lang. Picture yun. Yun yung best advice ko sa mga visit visa, yung prepared kayo, huwag kayong kabahan. Kasi once nakabahan kayo at makita ng officer na nagdodoble-doble ito ng sagot or double-minded siya na parang natatakot na ano. Kasi isipin nila, magbi-visit visa kayo and jump to another country na pagtatrabahunan nyo. Yun. So, sa mga walang trabaho po, better to provide proofs and show your money na meron talaga kayong pera na kaya nyong gastusan yung travel nyo. Sa mga first timer, yun ang kailangan nyo, yung confident kayo na may pera kayo, kaya nyong gastusan yung travel nyo. Kung wala man kayong trabaho, may business kayo or may pinagkakakitaan kayo, ganon. So yun lang, sana makatulong and huwag kayong kabahan sa immigration kasi very helpful din naman sila. Talagang sisiguraduhin lang nila yung welfare and kaligtasan nyo. Yun lang, hanggang sa huli. Sana makatulong po tong video na to for all the OFW or for all dreamer na gustong mag-visit visa or mag-tour sa ibang bansa. Yun lang po.